nung papaabanting truck. Sa butihang palad, Igan, ay hindi naman nasaktan itong si Johnson Norico maging yung mga sakay niya. Pero ayon kay Ray Mijares, yung driver naman truck, iba raw yung nangyari. Ayon sa kanya ay siya raw ang kinat nitong kotse ni Johnson kung kaya't natumbok niya ito. Bagamat walang umaamin sa pagkakamali, Igan, pareho na mga aminado ang dalawa na malaki ang pasasalamat nila at walang nasawi sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari para mapalagot ang tunay na nagkamali. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, narito ang mga balitang paggising sa mga nagsimbang gabi dyan sa ating Top Hirit. Hiling ng mga jeepney driver, taasan ang pasahe sa jeep. Kaya naman kahapon sabay-sabay na naghain ng petisyon para rito ang apat na transport groups: PentyDAP, AltoDAP, LTAP at NTU Transporter. Pisong dagdag singil sa pasahe sa minimum fare sa jeep ang kanilang hiling at may dagdag pang 10 sentimo sa bawat susunod na kilometro. Ito ay para sa mga jeepney route sa Metro Manila, Region 3 at 4. Pero hanggang hindi pa ito na-actionan ng LTFRB, sana ibalik na lang yung provisional fare cut na 50 sentimos. Masyadong masakit na raw sa kanilang bulsa at patuloy na pagtaas ang presyo ng diesel, kaya panahon na para magtaas naman sila ng pasahe. Tandaan niyo yung provisional 50 centavos na binigay ng mga jeepney driver. Gusto nilang bawiin na yun dahil umabot na sa level kung kailan nila binigay yun. Oo. Totoo naman yung pagtaas ng... Hindi na kailangan pa ng public hearing doon. Yeah, alam naman natin lahat. Samantala, ito pa ang hinahandang dagdag singil para naman sa toll sa North Luzon Expressway. 11% po ang hinihinging toll increase ng Manila North Tollways Corporation sa Toll Regulatory Board. Kung matutuloy, tataas sa 41 pesos mula sa dating 36 pesos ang babayaran ng Class 1 vehicles o gaya ng kotse at iba pang light vehicles mula Balintawak po yan hanggang Marilao exit simula January 1. Ang Class 2 naman gaya ng bus, tataas sa 102 pesos mula sa dating 91 pesos ang kanilang babayaran at 122 pesos naman mula sa 109 pesos para sa Class 3 vehicles o gaya ng mga truck. Tataas din po ang bayad sa kada kilometro ng NLEX mula Bocaue hanggang Santa Ines exit. Mas doable naman niya kaysa sa SLEX kasi SLEX 300%, di ba? 5 pisong dagdag. 10 pesos, Okay na, pwede na. At even po tayo sa ibang balita, isang araw matapos ang ibinabang desisyon ng Korte Suprema, kamustahin natin ang bagong layan si Hubert Webb at si Mang Lauro Visconde na muli ngayong nagluluksa. Masarap talaga. Iba pa rin talaga na kasi maganda yung view as well as the smell and everything. Ngayon mga mod Christmas tree na alive. Ang bango. You know, it brought back old memories. So the place we're staying at, it smells really good. It smells like Christmas. Sila man na naging biktima, handyan yung nakikita nila na nakaka-feeling itong kanilang anak. Ako, nakaka-feeling ko ba ng ang pamilya ko. Hindi na pa forever. Katarungan. Yan pa rin ang sigaw ni Mang Lauro Visconde para sa kanyang mag-iina na brutal na pinaslang noong 1991. 2 oras lang ang kanyang naging tulog dahil sa matinding lungkot. Matapos palayain ng Korte Suprema sina Hubert at iba pang akusado. Inulit din ni Mang Lauro ang apela sa mga otoridad na hanapin ang mga totoong salarin. Si Hubert naman, bukod sa pagpapaunlak sa mga media interview ay nililibang nito ang sarili sa kanyang aso, pumasyal at kumain sa labas. Ang kanyang namang pamilya, pursigido na habulin at kasuhan ng star witness sa si Jessica Alfaro dahil sa anilay kasinungalingan niya. Para kay dating Senador Freddie Webb, masaya na siya kahit makulong lang ng ilang buwan si Alfaro para matikman naman niya ang naranasan ng kanyang anak. Samantala, oras po ang kalaban para sa Department of Justice kung sakaling bubuksan muli ang investigasyon sa Visconde Massacre case. Ayon po kay Maidas Marquez, tagapagsalita ng Korte Suprema, meron lang 20 taon para magsampa sa korte ng kasong murder alinsunod sa revised penal code.
June 1991 nangyari ang massacre. Ibig sabihin po hanggang June lang susunod na taon ang prescriptive period para sa naturang kaso at una na nagpayag ng kahandaan si Justice Secretary Leila de Lima para sa reinvestigation at tiniyak na lahat ng anggulo ay sisilipin. Pwede rin isamang grupo ni Hubert Webb pero hindi na raw sila masasampahan pa ng kaso. Paano magkakaroon ba ng solusyon niya? Kasi para iniisip ko yung more current na mga things like that, yung kay Nida Blanca, never namang na-solve. Diba? Parang, what chance do we have na a 19-year-old case would be solved? In terms of sa evidence pa lang, kahit fresh pa yung kaso dati. Oo, yung pan-DNA nga, nawawala na eh. What do they have na Ang hirap bago? kasi nung dati, no, parang lumabas ang isang star witness na diin itong mga taong to, lahat ng mga ibang anggulo, binagsak agad ng mga otoridad. Parang hindi nila pursue din yung mga ibang possibilities. So, wala eh. Ngayon, tsaka lumalabas yung mga dating bodyguard ni Alfaro na hindi nagsasalita ng tuloy. Mas binigyan din kasi ng korte yung positive identification eh. Kaya sa mga ebidensya. Sa alibi. Diba? Fingerprints, wala yan. Dahil ang paniwala ng korte, nung ginalaw ng anibyong lahat, nasira na lahat ng ebidensya noon. So, fingerprints, wala na yun. Mga material, wala na yan lahat. Yung personal account na lang ni Jessica Alfaro ang kinilala ng korte. So, where are At yung corroboration ng maids, yun din yung yung nakitang duguan yung Pwede ba siyang umuwi dito? At magsalita Ang hindi ko nga alam, ngayon na absuelto na itong mga grupo ni Hubert, yung Witness Protection Program ba, tutuloy pa rin. dapat wala na rin yun eh. So, hindi ko alam yung mga technicalidad niyan. Yung mga eksperto nakakalam yan. Pero, si Jessica naman ang magtatago ngayon. Yun, tsaka I wonder where they're going to start. Is it possible na kukunin nila yung mga nahuli nilang taga-akyat bahay gang dati? Pati yung mga workers sa, di ba? Yung workers sa bahay nila. Hanap pa nila start? after 19 years. Exactly. Diba? Although yung isa nahanap natin, di ba? Kapon nagsalita siya. So kukunin ba silang lahat? Kakausapin sila Kasi ulit? magiging Ano kaso yung mo lang dyan kay simula Jessica, nito? perjury eh. Nagpagsisinungaling sa korte kasi under oath siya. Yun lang. Wow, pero kung nagsinungaling siya, dadali niya yung buong buhay niya. Yun na lang Nagsasalita siguro. na lahat ng kasama niya noong araw, di ba? Sina ngayon John pa. Hera, ayan na. Ba't ngayon lang kayo 15 years too late, nagsalita? The authorities. Nag-suffer na yung mga tao sa lugar. Kaya nga tanong dyan, may danyos ba na makuha sina Webb sa Estado? Dahil 15 years din yan. Paano yung formula niyan ng pagkwenta? Yung kanyang work, babalik ko ba yung dapat mga sinuweldo nila? Ayan. Kundi man yung work, yung buhay, sana nagkaroon siya ng pamilya. Pamilya, career, di Yun nga, ba? convicted sa RTC, Court of Appeals, pero dito eh, di ba? So kaya, yun lang ang naiba. At sa ibabalita naman, 30 hubot-hubad na lalaki lumahok sa traditional na oblation run ng Alpha Phi Omega Fraternity sa University of the Philippines, Diliman. Bukod sa daan-daang estudyante ng UP, maraming outsider ang dumayo para lang makiusyoso sa takbo. Sinasakay na pala sa float ng mga yan. At tulad ng nakagawian, may tema ng protesta ang pagtakbo ng mga taga-Apo. Hostisya para sa mga biktima ng bar exam plus ng kanilang sigaw at sana raw imbestigahan ng mabuti ng ating pamahalaan ng insidente. Yan ay sa gitna ng pagkakasangkot ng isang brad ng Apo sa pagsabog. Dati run. Ngayon parang walking na lang sila. Ang tatapang nila ngayon. Dami ng tao. Oo. Lalo sila madaanan eh. Jingle bells din yata. Yes, yun din ang tindi nila. At balitang sports naman tayo at may pagbabago po sa schedule ng susunod na laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon kay top-rank boss Bob Arum, sa May 7 na raw imbes na sa April 16 ang magiging laban ni Pacman, pero sa MGM Grand Las Vegas pa rin ito gagawin. Para naman kay Pacquiao, magandang timing ito dahil sasabay sa break ng kamera ang training niya kung sakali. Pero hanggang ngayon hindi pa rin tiyak kung sino kina Sugar Shane Mosley, Juan Manuel Marquez at Andre Berto ang susunod na makakaharap ni Pacquiao. Nasa Pilipinas ngayon si Arum para dumalo sa birthday ni Pacquiao bukas. Inaasahan ding dadalo sina Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto at Eric Morales na pare-parehong tinalo ni Pacquiao sa mga nakaraan nilang laban. Kuma nila, di ba? Friends sila. It's a sport, kumbaga. So, Yeah. ang negosyo na gandun lang sa ring dapat yung kanilang laban. Payaman na ng payaman si Bob Arum. Oo. Siya yung mayaman. At walang nasasaktan sa Bugbog kanyang na yung katawan. kababayang kong si Manny. Oo nga. Si Mayweather kaya, kailan siya dadalo sa Ayaw party talaga. ni Manny? Ayaw sa mga sports analyst talaga. Dito at saka sa abroad, ayaw niya talaga harapin. Masisira yung record May niya. iba siyang kaso hinahanap. Oh, ang binugbog niya yung